Oras po natin 5 minuto makalipas sa kapito ng umaga, alas 7:05 at 30 segundos. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide. Para sa Lunes ng umagang ito ay kasampung araw ng buwan ng Agosto, taon 2020, August 10, 2020. Antabayanan niyo po mga kapuso, hindi pa namin alam kung anong oras papasok, pero si Pangulong Rodrigo Duterte may special na anunsyo ngayong araw na ito ayon kay DILG Secretary Eduardo Año. 2 linggong Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Calacang, Maynila at ilang karatig lalawigan. Hindi pa sapat ayon sa isang mambabatas. Lokal na pamahalaan ng Pateros, papatawan ng parusa mga hindi magsusuot ng face shield. Face shield bukod sa face mask, gano'n ba yun? Yes. DILG hindi naman pabor sa kautusan na yan. Mahigit 50 milyong reusable face masks na gagawin ng TESDA. Ipamamahagi ng libre sa publiko. Dating opisyal ng Department of Education nanawagan sa gobyerno na pagpaliban muna ang pagbabalik eskwela sa darating na ika-24 ng Agosto. Dagdag presyo o dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inaasahan ngayong linggong ito. Presyo ng gulay sa Benguet, palugi na pong ibinebenta ng mga magsasaka. Questionableng ipamamahagi o pamamahagi ng pondo ng PhilHealth sa isang maliit na ospital sa Davao. Ibinulgar ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Kalalabas lang po ng isang bagyo. Ito, panahon na po talaga ngayon mga kapuso, Agosto na. Meron na namang isang ganap na bagyo. Yung low pressure area o LPA na binabantayan na pag-asa, naging bagyo na po. Ang pangalan ng bagyo ay Ferdy. Namataan sa layong 210 kilometro sa kanlurang Hilagang Kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ng bagyo ang lakas na hangin na aabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna. At pagbukso ng hangin na aabot sa 70 km kada oras. Kumikilos ang bagyo patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa kanlurang bahagi ng Ilocos Sur at kanlurang bahagi ng Ilocos Sur. Ilocos Norte pala yung isa, kanlurang Super bahagi. Radio Ayan, DZBB. naloko na. Bantay Bagyo. Bantay COVID-19. Super Radio DZBB. Special coverage. Bantay COVID-19. Super Radio DZBB. Special coverage. 9 na minuto makalipas sa kapito ng umaga, radyo na! TV pa. Kortesiya na! Disiplina pa. Meron pong importanteng iaanunsyo si Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Ayon kay Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año, nakatakdang makipagpulong ang presidente sa ilang piling opisyal ng Interagency Task Force o IATF sa lungsod ng Davao ngayong araw na ito. Bagamat hindi pa umano magbibigay ng anunsyo ang Pangulo hinggil sa kahihinatnan ng community quarantine sa bansa, posibleng magbigay naman ang Pangulo ng espesyal na announcement. Meron kaming meeting kay President Duterte dito sa Davao, no? Pupunta yung ibang selected IATF officers sa Davao for the President's meeting and probably i-address ulit niya yung nation. Yung announcement kung ano yung susunod na classification, hindi pa yan bukas kasi magpipresent pa yung ating Data Analytics Technical Working Group sa Wednesday sa IATF. At siguro may mga special announcement na ng Pangulo. Tinig po yan ni DILG Secretary Eduardo Año. Bantay COVID-19. Super Radio DZBB. Special coverage. Hindi pa sapat ang 2 linggong Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon kay Quezon Representative Angelina Tan, Chairperson ng House Committee on Health, hindi ito sapat at sa katunayan hanggang ngayon ay wala pa ring pagbabago. Patuloy pa rin Nakukulangan tumataas. sa Congresswoman oo. na-interview natin dito sa Super Radio DZBB. Patuloy. Nakukulangan siya.
gusto niya patagalin pa. Naman, Huh? tumataas pa yung kaso ng COVID-19 Dumadami pa. Oo, Oo. Kasabay dito, sinabi dito na mahalaga ang pakipagtulungan ng publiko para mapababa ang kaso naman ng COVID-19 sa bansa. Hindi talaga siya enough, no? Like for example, ngayon almost 1 week na tayo and hindi naman din natin nakikita yung changes in the numbers ng ating cases. So, yung 2 weeks is not enough para talagang ma-achieve natin yung target na mapababa natin ang numero ng kaso. Importante din talaga yung suporta ng mga Pilipino. Makiisa tayo doon sa panawagan talaga ng mga namumuno at saka ng ating mga medical frontliners. Iginit pa nita na dapat ayusin din ang mga ipinatutupad na patakaran na itinakda ng gobyerno. Panawagan ko. Alam kong hirap na din ang mga namumuno sa gobyerno kung anong gagawin. Pero siguro para doon sa mga gumagawa nito, especially ang LGUs, sa kanila talaga nakasalalay yung pagtugon dito sa problema na ito eh. Ang national naman setting policies, di ba? Yung direction. Pero talagang ito'y more of groundwork to eh. Tinig po ni Quezon Representative Angelina Tan, Chairperson ng House Committee on Health. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Oras, 12 minuto makalipas sa Kapitolyo ng umaga, alas 7:12. Pumalo na po, umabot na sa 129,000. 129,913 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Yan ay matapos maitala ng Department of Health o DOH ang 3,109 na bagong kaso ng COVID kahapon. Sa ngayon, 59 na, yan yung mga nare-report. Meron mga may COVID, hindi Hindi pa, po kasi nakakarating wala- sa barangay. tsaka atrasado pa yung Sa ngayon resulta. ay 59,970 na po, 59,970 pa ang mga aktibong kaso ng COVID dito sa ating bansa. Sa bilang na yan, 71.2% ang mga pasyenteng tinatawag na mild o hindi malubha ang lagay. 7.5% ang asymptomatic, walang sintomas. 0.7% po ang tinatawag na severe, matindi, habang 0.6% naman ang critical. Nadagdagan naman ang 654 ang bilang ng mga gumaling na umabot na sa kabuuang 67,673, 67,673. 61 naman ang bilang ng mga nadagdag sa mga namatay na umabot na ngayon sa kabuuang 2,270, 2,270. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Positive sa COVID-19 si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Revilla, isa sa kanyang mga tauhan at kasama sa bahay ang positive sa virus kaya nagpatest sila ng kanyang pamilya. Wala man na siyang nararamdamang sintomas ng sakit pero positive po siya sa virus eh. Negatibo naman sa COVID-19 ang asawa ng senador na si Bacoor City Cavite Mayor Lani Mercado at kanilang mga anak. Kaugnay po nito, tiniyak ni Revilla na susundin po niya ang mga payo ng doktor na sumailalim sa quarantine. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. 14 minuto makalipas sa Kapitolyo ng umaga. Radyo na! Ibi po! Andoy, meron kayong hazard pay, no? Pag ganito, meron nga, ganun si Andoy, kayo, may hazard pay. Kayo, Naman. Lea, meron din kayo. Positive. Pero ito po, kayo mga nagtatrabaho sa gobyerno, wala na pong hazard pay ang mga kawani ng gobyerno kahit na meron po ngayong Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon kay Civil Service Commission o CSC Commissioner Eileen Lizada, nakatanggap ng hazard pay ang mga kawani ng pamalaan nung panahon ng Enhanced Community Quarantine dahil sa Bayanihan to Heal as One Act. Pero dahil sa napasuna ang Bayanihan 1, wala ng hazard pay ang mga kawani ng gobyerno. Sa ngayon, ang hazard pay lamang ang natatanggap ng mga medical worker kung tumangin na ipinagkalaloob ng Department of Health at ilang mga kawani na maaaring pagkalooban nito alinsunod sa Magna Carta for Public Health Workers. Sa ngayon ho, ang may hazard pay lang ay yung may grant of hazard pay and if ever meron hong binibigay ang DOH doon sa mga nagpo-frontline or doon sa iba pa hong mga medical services po, medical field in those serving. But
Inig po yan ni Commissioner Eileen Lizada ng Civil Service Commission. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Oh, face shield. Suot-suot ang face shield, oh. Magandang smile. O, tika ba na, baka akala nung ilan na pag ginawang studyong to, baka akala nung ilan, mga kapuso, pag naka-face shield, katulad nito, face shield po ito. Pakita mo, Day! Mike. Yan. Suot mo. Okay, ito. Ito po yung face shield, mga kapuso. Baka akala nung iba, pag naka-face shield na, ganire, ayan, na hindi na kailangan mag-face, Ay, Bob. Aha, hindi na kailangan kailangan mag-face mask. Kailangan Katulad naka-face nito, mask, mga kapuso. Hindi po. Kailangan may face mask, bukod sa face mask, may face shield. Yan, ayos. hoy. Ako na ba? Okay. Hindi lang mga pasahero, kundi pati mga tsuper ng pampublikong transportasyon ay kailangan po magsuot na rin ng face shield bukod po sa face mask. Yan ang inilabas na inamyendahang Memorandum Circular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nakasaad pa sa kautusan na ang mga tsuper na hindi makasusunod at hindi magsusuot ng face shield ay hindi papayagang makapamasada. Ang bagong patakaran ay bahagi po ng mas pinaigting na mga hakbang ng Department of Transportation upang maiwasan ang pagkalat po ng COVID-19 sa mga pampublikong transportasyon. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Samantala mga kapuso, 33 kaso ng COVID-19 nadagdag po sa hanay ng mga pulis. Alamin natin ang balitang yan mula kay Mark Makalalad. Mark, pasok! Pumalo na sa 2,472 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa hanay ng Philippine National Police. Batay sa ulat ng PNP Public Information Office, 33 ang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong kaso kung saan pinakamarami pa rin ang galing sa National Capital Region Police Office na may 19 na kaso. Sinundan ito ng 3 kaso mula sa PNP Maritime Group habang tig-2 mula sa National Administrative Support Unit, Police Regional Office 4A at Police Regional Office 9. Tig-1 kaso ang naitala sa Crime Laboratory, Special Action Force at Police Regional Office 7. Isa pa lang ang nadadagdag na kaso mula sa Police Regional Office 4B na nakarating sa Campo Crame at hindi pa naisama rito yung 5 pulis na unang naiulat na nagpositibo sa sakit. Mark, saan daw may pinakamaraming kaso ng pulis na may COVID? Saan lugar? National Capital Region, Mike.